Alright, another day, another video. Alright, dito magsasara na ako ng com shop kasi 11 PM na. Then dumating na yung asawa ko galing trabaho. Grabe, ang haba ng naging biyahe niya, no? Friday yan eh, Friday night. Talagang matagal ang biyahe niya kaya gustong gusto na maayos tong motor namin. And naayos na, pinapakita ko sa kanya yung mga naayos at need pang palitan, no? Para mas maganda yung performance ng motor. Kagaya niyan, yung shock, yung front shock, tsaka yung mugs, kako, tsaka gulong. Para pogi, kita para mas maging okay na yung motor. Dito, kinakabit ko na yung mga bracket, tsaka yung mga other fairings na hindi nakabit sa motor shop na pinagawa namin. So, yan, night time na, sleep time, alright. And yan, kinabukasan, yung kotse naman yung aking aayusin kasi palitan na yung suspension arm assembly niya. So, yan, kinarwash ko muna yung sahig para medyo malinis pag gumawa ako. Then, front park ko siya. Sinakto ko rin na wala na yung mga bata, no? Kaya medyo late na ako nakagawa niyan around 2 PM. Kasi kaninang umaga, nung umaga niyan, ang dami pang naglalarong bata. Kaya bumuelo kung mawala muna yung mga bata. So yan, inuumpisahan ko nang i-check kung paano ko babaklasin yung suspension arm assembly. Kasi first time ko rin tong babaklasin, no? First time ko rin gagawin to sa minivan. So, hindi ko na pinakita kung paano ko siya binaklas or paano ko siya ginawa ng pulido. Panoorin nyo na lang dito sa YouTube channel na ito. Sa kanya ko na panood yung kung paano baklasin to at ikabit. Solid naman yung pagkakaturo niya, kaya kung gusto niyo mag DIY, panoorin niyo na lang kung paano niyo ni-replace yung suspension arm assembly. Kung ipapa-replace niyo yan sa mga car shop, nasa 600 to 1.5 ang presyo niyan. So ako na lang nagpalit, gusto ko rin kasing matuto. Yung suspension arm assembly pala, nabili ko yan sa Shopee, nasa 1,100 yan, alright. Kinarwash ko pala yun kasi sobrang putik sa amin. At dito, nahirapan akong baklasin yung banda sa may bushing. Matigas siya, so gumamit na ako ng turbo. At natanggal ko naman, so nilagyan ko na lang ng WD-40 para mag-smoothen yung bakal, tsaka nilagyan ko na rin ng grasa. Yan. Pati yung ibang mga nut, nilagyan ko rin ng grasa yan para pag binalik natin, medyo mag-smoothen once na kailangan ulit natin tanggalin or mag-replace. So dito banda tinatanggal ko na sa may ball joint. Medyo mahirap yung sa ball joint, no? Kailangan ibuka mo yung bakal na pinagkakabitan niya. Pero natanggal naman, so madali lang din. Basta panoorin niyo yung video na pinakita ko. Ayan, no? Yung ball joint ko sobrang play. Sobrang play niya, oh. Kaya pag umaandar kami, pag malubak, naku, matunog, maalog siya. So ito, dapat ganyang katigas, oh. Pag minamartilyo ko, halos hindi gumalaw. Minartilyo ko banda dyan kasi pag kinabit ko siya, medyo madali na. Reach na kaagad yung butas pag ikakabit na. So yun, ginamitan ko ulit ng tubo dyan para higpitan. Pero wag sobra para hindi bumilog. Then yan, bago ko pa ikabit yung gulong, pinisprayan ko muna ng brake cleaner. So ayan na siya, papakita ko sa inyo. Wala. Brand new arm suspension, no? Wow. Kaya pala nagpalit ako niyan kasi yung ball joint sa stock hindi ko mapalitan kasi naka-welding eh. Ayan, buo na lang. Alright.